Yo, what's up mga peace? Kamusta kayong lahat dyan? Welcome again sa ating YouTube channel. So ngayon ay 13 days na natin sa ating $100 challenge regarding kay Cardia Chain. Pero bago tayo pumita ron, puntahan muna natin ang price ngayon ng iba't ibang cryptocurrency. Kasali na syempre si Bitcoin dyan. So kung makikita natin, puladong ang market dito mga peace. Check natin ang price action ni Bitcoin as of this moment sa kanyang 4-hour chart mga pisan. Nakikita natin dito ay nasa baba pa rin siya nung ginawa nating bull trend line. So, may support pa siya sa 55,999. Pero as of this moment, 55,900 na lang siya. At kung makikita natin sa ating RSI, nasa baba siya ng ginawa rin nating bear trend sa ating RSI na orange kung makikita nyo dyan. At ganun din dito sa ating Stutz RSI. Almost below 20 ito ating Stutz RSI. Again, it's not okay to invest ngayon kay Bitcoin dahil medyo rough road ang nangyayari kay Bitcoin sa kanyang 4-hour chart and including sa kanyang 1-week chart. Kung makikita natin dito mga pisan, pababa ang trend ng RSI niya. Papasok na siya dun sa ating ginawang trend na bear trend na orange dito sa ating RSI. Para sa mga nag-aantay ng kanyang bear run, medyo papasok tayo dito. Babagsak na siya sa 44.84 ng kanyang RSI. Again, yung RSI natin is overbought and oversold. Nakuha natin yung overbought last March ng 2024. Ngayon, March, April, May, June, July, August, September. 6 months na ang nakakalipas simula nung mangyari yun. Para sa mga nag-aabang ng mababang price ni Bitcoin, posible to mangyari within this week regarding dito sa prices ni Bitcoin. At ganoon din sa kanyang Stutz RSI, ito ang kanyang momentum. Kung makikita natin dito, very rough road nga talaga nangyayari kay Bitcoin. Makikita nyo, nag-switch uli yung orange to blue, which means downtrend, yung momentum natin ay wala dun sa upside, kundi nasa downside, no? So, ayan ang update natin regarding kay Bitcoin as of this moment. Ngayon, puntahan na natin ang ating Cardia Chain regarding dito sa ating $100 challenge. So, kung makikita natin, nandito tayo sa ating Kydex. Ang price na ngayon ay nasa 0.669. Actually, 0.667 mga pisa, no? Nagkaroon siya ng upside. Hindi ko muna to bebenta kasi gusto kong makita kung mag-reach ba siya up to at least 0.75 bago siya mag-downtrend. So, stay put muna natin yung ating staking. Meron tayong 10.75 na staking regarding dito. At mamaya babalikan natin to para sa ating selling, converting from Kydex to USDT. Diba? Nasa 0.7, pwedeng pumalo ng 0.8. Maganda yung trend nito. Pwede rin bumaba. So, risk tayo dito regarding sa pagbibenta. Pero, okay na rin sa akin yung 0.67. In fairness, tumaas siya from 0.65, naging 0.67. Siguro pwede na rin natin itong ibenta before na mag-crash pa si Bitcoin. So, punta na tayo sa staking. Tapos, claim ko na to. Transactions preparing. Transaction complete. Refresh lang tayo. Doon, meron tayong 10.86. So, before nung September 2, nagbenta tayo ng USDT sa Kydex. So, punta tayo sa new Kydex. Dito tayo magbebenta. Swap natin from Kai to USDT. So, meron tayong 10. Bawasan natin ng 10.8. Ayan. Meron tayong 0.72037. Swap na natin to mga pisan. Nagdawa tayo mag-anong langan. Go na.
So, confirm natin. Swapping na from 10.8 for 0.7223, 0.7203 ng Kydex. So, close na natin. Balik tayo sa wallet natin. At meron na tayo 6.53 na USDT. Mag-hit na to ng $10 in a few days. Again, inaantay natin yung pagbaba rin ni Kydex versus USDT. Kaya abangan ninyo ang mga susunod dating video mga pisan. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood. And see you mga peace sa mga susunod nating video. Bye-bye! Peace!